Kamakailan lamang ay nag-viral ang tungkol sa isang babae na nagngangalang Ashley Summer na namaalam matapos uminom ng maraming tubig. Alam naman natin na ang pag-inom ng tubig ay napakahalaga sa ating katawan. Kailangan natin ito para magkaroon tayo ng lakas kaparehas ng sa pagkain. Malaki ang nagiging epekto sa ating kalusugan kapag kulang tayo nito. Water is life, hindi po ba? Ngunit paano kung ang pag-inom pala nito ang magiging dahilan ng iyong pagkamatay? Paano nga ba nangyari ito? Ang lahat ay nagumpisa nang si Ashley at ang kanyang pamilya ay mag-outing. Masaya ang kanilang bonding sa beach. Ang lahat ay nag-i-enjoy sa mga activities at isa nga sa kanilang ginawa ay ang boating. Ang pagbo-boating mga parts ay yung nakasakay ka sa isang bangka at ikaw mismo ang magsasagwan upang umusad ito, kung saan gumagamit ito ng maraming energy mula sa ating katawan. Jack, natatagaktak ang pawis mo dito kahit na nasa ibabaw ka ng tubig, lalo na kung tirik na tirik ang araw. Ang activity na ito ay sobrang nagustuhan ni Ashley kung kaya't inulit-ulit niya ito. Ayon sa kanyang kapatid sa post nito sa FB, sa sobrang pagkahumaling ni Ashley sa nasabing pagboboating, naubos ang buong weekend nito dito kung kaya't na-dehydrate ito. Nang magpahinga na si Ashley, labis ang naramdaman nitong pagkauhaw kung kaya't binigyan siya ng kanyang kapatid ng napakaraming tubig na sa pag-aakala na ayos lang na uminom ng ganong karami dahil sobra naman itong na-dehydrate. Sa sobra namang pagkauhaw, uminom si Ashley ng tubig na naubos nito ang 4 na 500 ml na bote nang wala pang 30 minutes. Matapos ito, nakauwi na sila ng bahay at dito na nakaramdam si Ashley ng hindi maganda at nag-collapse ito sa kanilang garahe na agad namang siyang sinugod sa ospital. Ayon sa doktor, si Ashley ay nakaranas ng water toxicity o hyponatremia. Ito mga parts ay ang pagkakaroon ng sobrang tubig sa ating katawan at hindi sapat na sodium, kung saan ang sodium ang essential electrolyte na tumutulong sa pagbabalance ng mga fluid sa ating mga cells at pagme-maintain ng proper nerve and muscle function. Ang pag-inom ng sobra-sobrang tubig ay nagpapadilutes ng concentration ng sodium sa blood. Ang nangyari kay Ashley ay uminom ito ng 4 na 500 ml na tubig o 2 litro na wala pang 30 minutes. Dahil ang amount ng tubig ay sobrang dami, hindi kinaya ng kanyang katawan na i-absorb lahat ito, kung kaya't ito ay nagpunta hanggang sa brain na naging dahilan ng swelling nito. Ayon sa American College of Sports and Medicine, maaari tayong uminom ng tubig ng 2 litro, ngunit kailangan 500 ml kada 20 to 30 minutes dahil kailangan ng ating katawan ng oras upang i-absorb ang fluid o water na ating binibigay. Ayon pa sa aking pagsasaliksik, meron ding mga kaso ng water toxicity noong araw na hindi lang naipublish ng kagaya ng kay Ashley. Isa na dito ang kay Bruce Lee, ang tinaguriang martial arts supremo ay namatay sa edad na 32 noong summer ng 1973 sa Hong Kong. Ayon sa autopsy ng mga panahon na yon, si Bruce Lee ay namatay dahil sa brain swelling na ayon sa doktor dahil daw sa pag-inom ng painkillers. Makalipas ang halos 50 years, sinabi ng mga doktor na ang misteryong pagkamatay daw ni Bruce Lee ay maaari sa pag-inom ng sobrang tubig. Ayon sa mga researchers, sa kasalukuyan, ang sobrang fluid intake ni Bruce ay naging sanhi ng hyponatremia. Ang sumunod mga parts ay si David Roger, isang 22 years old fitness instructor sa Milton Keynes na binawian ng buhay matapos nitong makipag-compete sa London Marathon noong 2007. Tinakbo ni David ang 26 miles o 42 kilometers course. Matapos ang competition, bigla na lamang itong nag-collapse at isinugod sa ospital at di nagtagal, binawian na din ng buhay. Ang organizer ng nasabing marathon ay nagkaroon ng kontrobersya na ang pagkamatay daw ni David ay dahil sa kakulangan nila sa tubig ng nasabing event. Ngunit matapos ang pagsusuri ng mga eksperto, ang pagkamatay ni David ay dahil sa water intoxication.
dahil sa sobrang tubig na ininom nito ng mga oras na yon. Isang English actor naman mga parts na si Anthony Andrews ay muntikan ng mamatay dahil sa pag-inom niya ng halos 4 times sa kinakailangang tubig sa isang araw. Ang aktor ay nag-collapse na lang sa kanyang sasakyan matapos ang kanyang show. Nakainom daw siya ng 8 liters ng tubig pa isa-isang bote kapag nagbe-break sila ng show. Ginawa niya daw ito para malubricant ang kanyang vocal cords. Dinala si Anthony sa ospital kung saan siya na-confine ng 3 days sa intensive care. Ayon sa doktor, ang mga nainom niyang tubig ay nagdulot ng water intoxication. Si Matthew Carrington naman, 21 years old na isang estudyante sa Chicago State University. Binawian ito ng buhay noong February 2, 2005 matapos ang water-related fraternity hazing. Si Matthew ay namatay sa basement ng kanilang frat house matapos itong pwersahing painumin ng napakaraming tubig. Matapos mabunsol nito sa tubig, sa pilitan naman itong pinag-perform ng calisthenics na isang strength training habang nakatapat ang malakas na electric fan sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, nag-seizure na lang si Matthew at nag-collapse. Nang dumating ito sa ospital, namamagana ang brain at naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ang mga nangyaring kasong ito tungkol sa pag-inom ng tubig mga parts ay patunay na lahat ng sobra ay hindi nakakabuti. At yun na nga mga kaparts, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.